Good morning, magandang umaga, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang oras sa lahat ng ating mga ka-abroad at mga ka-ex-abroad all over the world. Saang panig ng mundo man kayo nakadestino sa mga oras na ito. At tayo ay nagluluto ng kopras. Ito yung tinatawag na likay. Isa sa pinaka madiskarteng tao sa Pilipinas ay yung mga taga-probinsya, siyempre. At tulad itong paglilikay ng niyog. Pagkatapos magkupras, siyempre may mga naiiwang niyog. May mga naiiwan dyan, hindi nakikita ng nag-iipon o yung nagkukuha ng niyog sa mga bagsak na niyog. So, ang ginagawa natin ay ating kinukuha yung mga bumagsak na hindi nakita ng mga nag-iipon, ng mga naghahakot, at ating niluluto para maging kopras. At ito na nga yun, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Ito na yung lutong kopras. Ayan, ito mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad ay luto na. Pwede na yung ibenta. At ito pwede na rin kainin. Kinakain namin ito ng mga bata pa kami. Talagang sinasapa namin, sabi nga sinasapa. Yan. Yan ay isang pamamaraan para magkaroon ng income kahit papano. Yan. Ganyan kadiskarte yung mga taga-probinsya. At syempre para damay na rin yung mga panggatong na nabasa ng ulan, isinama na rin natin sa pagluluto para matuyo naman. Yan mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, ang discarding probinsya, yung mga tinatawag na likay. Maglilikay ng niyog, tapos babalatan, bibiyakin, and then lulutuin para maging kopras. Sa ngayon wala tayong idea kung magkano ang presyo ng kopras din sa amin sa Camarines Sur, dahil ang ginagawa natin kapag tayo ay nagpapakopras o nagpapakawit ng niyog ay atin na itong binubuo, binibenta ng buo. So far, yung last na sulong natin, yung last na benta natin ay 650 o 660. 660 yung kuha sa atin per kilo. So medyo hindi mo dapat asahan ang kita sa pagniniyog. Pero ito ay malaking bagay, pantulong sa budget. Hindi mo dapat asahan ang kita galing sa niyog kasi napakaliit naman ang kita. Hindi naman ganun kalakihan ang kita sa pagniniyog. Tapos meron ka pang mga kasama na kailangan mong hatian. So, kung mayroon kang mga 4 na hektaryang niyugan, hindi ganun kalaki yung magiging pera mo. Mga pera na lang kung mga nyugan may mga 10 hectares o 15 hektarya. Siguro, medyo malaki yung magiging kaparte mo doon kung ikaw yung may-ari. Pero kung mga 4 na hektarya lang, 3, hindi yung sasapat para sa isang buwan na konsumo. Hindi yung sasapat na budget. Kahit paanong higpit ng inyong pagbabudget, hindi yung sasapat. So, pantulong lang yung produkto ng niyog, pantulong lang sa pagbabudget, sa pagkain, sa pambili ng pang-ulam. Hindi yan kayang depende yung pamilya sa ganyang niyog sa kopras, hindi kaya. Kasi hindi tumataas ang presyo ng niyog, hindi tumataas ang presyo ng kopras. Laging mababa, laging nakakaawa yung ating mga magsasaka, mga magniniyog. Dahil laging parang kulang yung suporta na binibigay ng ating gobyerno. Bakit laging mababa yung kopras, laging mababa yung presyo ng niyog kahit na nagtag-init, kukunti yung bunga, mababa pa rin. So, kahit pabagyuhin yan, mababa pa rin. Kahit na wala nang makuhang niyog, kahit wala nang makawit,
mababa pa rin ang presyo ng niyog, ng kopras. So nakakapaghinanakit minsan ng ang mga namumuno kasi hindi nila binibigyan ng kaukulang pansin yung mga magniniyog na katulad natin. So itong pagkukupras ay supplemental para lang madugtungan yung budget. Hindi ito pwedeng maging kuhanan ng main budget kasi nga hindi sasapat, kasi biruin nyo naman every 45 days yung ating pagkukupras. So sa palagay nyo mapapagkasya natin yung kikitain natin kung gano'ng kababa yung palagay ng sa isang pagkukupras ay makapagbaba ka ng mga 3,000 kilos times modest na 650 pesos per kilo times 40%, i-minus mo yung 40% bilang kapahagi ng iyong mga kasama. So magkano matitira doon? So palagay nyo kakasya sa isang pamilya yon sa loob ng 45 days yung kikitain doon. So eto bilang another source of income, kahit pambili man lang ng tamban na pamprito, ay itong panlilikay. Yan. Ayan o, kita nyo. May dumating pa. ito kasama natin sa pagkukupras. Ayan, sila yung mga nagkupras at yung mga natira namang mga hindi nakuha nyo ay ating nilikay. Tinatawag sa amin dito yung likay. Yung tinatawag ko baga sa English ay finder's keeper. Kung nakuha mo sa'yo na. So ito yung kinalabasan. Meron na tayong mabibentang kopras o kopra. Ito na mga kabrod, mga kisabrod. Ayan. May mga luto na. Ayan, ito. Ang ganda ng pagkakaluto. Hindi sobra, hindi naman kulang. Ayan. At malinamnam kapag yung kinagat at nginuya, mga kabrod, mga kaiksabrod. So yan. Discarding probinsya na marangal. Hindi ka nagnanakaw, mga kabrod, mga kaiksabrod. Hindi ka gumagawa ng masama. Legal na paraan. So yan lamang muna, mga kabrod, mga kaiksabrod, mula dito sa Camarines Sur, ang aming probinsya. Maraming salamat sa panonood and God bless sa inyong lahat.